Sabi sa Hebrew 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kailangan ng pananampalataya upang malugod ang Diyos sa tao. Hindi ka makakalapit sa Diyos kung wala kang pananampalataya. Diba? Kung wala kang paniniwala sa Diyos, paano ka lalapit sa Diyos? Hindi ka naniniwala mayroong Diyos. Kailangan may pananampalataya ka para makalapit ka sa Diyos. Naniniwala ka mayroong Diyos na hindi nakikita. Naniniwala ka na ang Diyos hindi mo, di ba? Yun nga ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa salita niya. Di ba? Paano ka malulugod ang Diyos kung hindi ka naniniwala sa lumalabas sa kanyang mga labi, kanyang bibig, di ba? Kasi ang pananampalataya, pangangailangan. Kailangan meron ng Kristiyano ng pananampalataya para tawagin siyang Kristiyano. Kailangan ng pananampalataya para tawagin kang maka-Diyos. Diba? Kung walang pananampalataya, it is impossible to please God. Imposible na kalugdan ka ng Diyos kung wala kang pananampalataya. Yun ang unang criteria ba? Ano ba tawag doon? Unang pangangailangan o prerequisite. Yun ang unang-unang kailangan meron ka para malugod sa iyo ang Diyos. Di ba? Ang pananampalataya, ano ba nga ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya, araw-araw nakikita natin yan Nananampalataya ka na pagka umupo ka sa silyang yan, hindi kaya kang dalhin ng silya, bangko. Hindi yan bago ka umupo, titingnan mo, kaya ba ako nitong apat ng paa nito? Talagang nananampalataya ka na, pag umupo ka dyan, hindi babagsak yan. Di ba? Yan yung mga simple. Nananampalataya ka na, pag uwi mo, hindi ka maaksidente ng motor mo. Diba, Alex? Na kung panatag ka na kaya kang dalhin ng motor mo sa bahay mo. Hindi masisira yung motor mo at hindi ka mababangga. Nananampalataya ka rin na yung mga kasalubong mo ng jeep, hindi ka mababangga nila kahit na yung iba dyan hindi marunong magmaneho. Diba? Dahil nananampalataya ka. O halimbawa, nagdeposito ka sa bangko, nananampalataya ka na yung diniposito mo, ibinigay mo sa teller na hindi naman kilala, hindi niya nanakawin yung di ba? Pumirma ka lang ng isang maliit na papel kapalit nung 10,000 mo. Tapos ipapasok na niya yun doon sa kahan nila. Nananampalataya ka na yung teller honest. Di ba? Minsan, pagdating sa Diyos, dami nating tanong. Pero sa silya, hindi tayo nagtatanong, kaya mo ba ako bangko? Di ba? Pero sa Diyos, kaya mo ba akong ingatan, Panginoon? Kaya mo bang i-provide ang pangangailangan ko, Panginoon? Dami natin minsan tanong Ibig sabihin, may mga taong maliit ang pananampalataya o walang pananampalataya. Sabi ng Panginoong Hesus, kung meron kang singliit ng butil ng mustasa ang iyong pananampalataya, kaya mong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat at lilipat yon. Hindi dahil doon sa pananampalataya mong isang butil, kasing liit ng butil ng mustasa, kundi dahil sa naniniwala ka ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang gawin yun.
Di ba? Hindi yun tungkol sa pananampalataya. Kaya lumipat yung bundok. Kundi dahil malaki ang Diyos mo. Makapangyarihan ng Diyos na kaya niyang ilipat ang bundok sa dagat. Kahit na nagsimula ang pananampalataya mo sa isang butil ng, kasing liit lang butil ng mustasa. Pero hindi nais ng Diyos na mananatili ang pananampalataya mo sa Diyos maliit. Nais niya lumago. Kaya niya madalas sabihin sa gospel na ganito kaliit-liit naman ang inyong mga pananampalataya. Nasaan ba ang inyong mga pananampalataya? Di ba? Madalas niya sabihin niya, bumagyo lang natakot na kayo, baka kayo malunod. Nasaan yung mga pananampalataya? Tagal-tagal ko na kayong tinuturuan hanggang ngayon. Hindi pa lumalago ang pananampalataya mo. Di ba? Hindi nag-aaral. Di ba? Kasi habang lumalago ka, natututo ka. Lumalago yung pananampalataya mo sa Diyos. Ang pananampalataya hindi paniniwala lang. May kasama laging gawa yan Di ba? Kasi ang pananampalatayang walang gawa, paog. Kaya laging magkasama yan Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil may pananampalataya ka. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Habang nakikinig ka at nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nadadagdagan ang pananampalataya mo. Huwag mong laging iisipin na ang pananampalataya, isip lang, may pananampalataya ako. Kasi laging may kalakip na gawa yan. Luke 7:1-10. Hindi ko na babasahin dahil basa na natin kanina. Ito ay tungkol sa isang centurion. Merong sakit yung kanyang katulong, alipin. Di ba? Ang kwento ay ganito. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Patapos siyang mangaral, diba? Sa ibang lugar, pumunta siya sa Capernaum. Pagdating niya doon, meron isang Romanong kapitan, yung centurion. Yun. Na merong aliping mahal na mahal niya yung alipin, na merong sakit at nasa bingit ng kamatayan. Verse 3, nang mabalitaan niya na si Jesus ay nagpapagaling, sinugo niya yung mga pinuno ng mga Hudyo. Ang pinapunta niya yung mga pinuno ng Hudyo upang kausapin si Jesus. At sinabi ng mga Hudyo, mga matatanda ang Hudyo, Panginoon, meron pong isang kapitan na ang kanyang alipin ay may sakit at nag-aagaw buhay na. Itong centuryon to, mabait. Katunayan niya, nagtatayo siya ng mga sinagoga para sa atin, para sa mga Hudyo. Ito isang Romano na nagtatayo ng mga simbahan ng mga Hudyo sa mga sinagoga. Sabi ng mga matatanda, karapat dapat siyang puntahan. Dahil mabait na tao to, kahit ni siya isang Romano at centurion, sundalo, di ba? Karapat dapat siyang puntahan. Kaya, pumunta si Jesus. Imagine ang sabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, mabait at karapat dapat na tulungan. Kaya pumunta si Jesus. At nung pumunta na si Jesus,
nabalitaan ng senturyon. Pinapunta naman niya, sinalubong naman siya ng mga kaibigan ng Romano. Ay, halimbawa, yung senturyon. Oh, papunta rito si Jesus. Ay, mga kaibigan, puntahan nyo, salubungan niya si Jesus. Hindi siya karapat-dapat na pumunta sa aking tahanan sapagkat ako hindi kalugod-lugod. Kaya ang ginawa nung mga kaibigan ng senturyon, sinalubong si Jesus. Panginoon, wag na po kayong tumulay sa bahay ng senturyon. Kasi sabi niya, Ginoo, wag na po kayong mag-abalang pumunta sa akin. Hindi po ako karapat-dapat puntahan ang aking tahanan. Hindi po ako karapat-dapat na humarap sa iyo. Hindi siya karapat-dapat na puntahan mo yung tahanan ko. Pero, anumang sabihin mo, gagaling na ang aking alipin. Di ba? Tapos, namangha si Jesus. Sabi niya, wala pa akong nakitang tao na merong ganitong kalalaking pananampalataya sa buong Israel. Di ba? Pag uwi nung mga kaibigan, dinatnan na nila, magaling na yung alipin. Hindi na nag-aagaw buhay. Merong 3 opinion doon doon sa kwento. Unang-una, yung opinion ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ang tingin nila doon sa senturyon, mabuting tao. Di ba? Sabi nila, Panginoon, mapagkawang gawa po to. Itinayo po kami ng mga sinagoga nito. Kahit siya isang Romano, matulungin po siya. Kahit kaaway po natin yung gobyerno nila, itong kapitan na to, mabait na tao. Karapat dapat na siyang puntahan. Pangalawang opinyon, yung senturyon, yung tingin niya sa Lord, hindi ako karapat dapat na puntahan mo. Ako'y isang makasalanan. Diba? Nakakalapit tayo sa Panginoon sa anong papamaraan? Dahil sa mabubuting gawa natin, gumagawa tayo ng mabuti. Dapat lang. Diba? Dapat nakikita ng tao yung paggawa natin ng mabuti. Pero kahit gaano karaming ginagawa mong mabuti, ikumpara mo sa kabutihan ng Diyos, mukha pa rin tayong basahan. Diba? Diba? Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos Lord, bakit siya? Ang sama-samang tao niyo, blines mo. Ako, tapat naman ako sa iyo. Tinatayo kita ng sinagoga, tumuturo ko ng mahirap, pero hindi mo ako blinebless. Diba? Bakit yun? Naninigarilyo, pero pinayayaman mo. Bakit yun? Palamura, pero pinayayaman mo. Ako nga, hindi ako nagmumura, hindi ako umiinom. Pag ganun yung paglapit natin sa Panginoon, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Dapat, pag lumapit tayo sa Panginoon dahil sa awat habag ng Panginoon. Kahit nagaano tayo kabuti sa tingin ng ibang tao. Di ba? Dahil sa harapan ng Panginoon, sabi sa banal na kasulatan, tayo'y maruming basahan. Di ba? Hindi tayo karapat-dapat na puntahan ng Panginoon. Alam mo, madalas pag ikinekwento tong kwentong to, akala ng iba, nag-meet si Jesus at si Centurion, nagkita. Di ba? Pag kinikwento yan, nagkita si Jesus at si... Sa totoo lang yung binasa natin, hindi sila nagkita. Di ba? Ang pinapunta niya una, mga pinuno ng Hudyo.
pinasalubong niya yung mga kaibigan na niya. Pag uwi ng mga kaibigan niya, magaling na, hindi na sila nagkita. Sometimes ganun din tayo. Hinanap natin ang Diyos. Binigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Pinabuti tayo ng Diyos. Pero hindi natin nakita ang Diyos. Diba? Pero, nadagdagan ang ating pananampalataya sa Kanya. Sino nakakita na sa Diyos? Diba? Pero ang pananampalataya natin, habang nag-aaral tayo sa Diyos, nadadagdagan. Diba? Isa pa nga ron, mabuti ron, yung hinihingi niya hindi para sa Kanya eh. Hindi nyo napansin? Ang hinihingi niyang kagalingan, alam mo kanino, para sa alipin niya. Na mahal niya. Diba? Doon mo makikita, yung Centurion, mabuting tao. Diba? Sobra yung pagmamahal niya sa alipin niya. Lagi ang tingin natin sa sarili natin, tayo yung maruming basahan sa Panginoon. Pero, gumagawa tayo ng mabuti. Dahil sumusunod tayo sa Diyos eh. Tinuturuan tayo ng Diyos eh. Nadadagdagan yung pananampalataya natin. Nagsisimula muna yan saan? Butil ng mustasa. Kasing laki ng butil mo. Pag tagal-tagal sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, lumalago yun. Diba? Kasi, sabi ng Biblia yun eh. Without faith, it is impossible to please God. Diba? At lagi, ang pananampalataya, lagi yan may kagalakip na gawa. Nagiging mabuting tao tayo. Hindi pwedeng pananampalataya tapos masamang tao ka pa rin. Diba? Hindi pwede yun. Diba? Di bali na sabihin mo, isip mo sa sarili mo, masamang tao ka dahil ikumpara sa Panginoon. Di ba? Pero, nagiging mabuting tao ka. Ang pananampalataya, nagiging mabuting tao ka. Dahil kung ang pananampalataya mo, hindi ka naging mabuting tao, taliwas yun. Hindi tunay na pananampalataya yun. Di ba? Nagiging mabuting tao ka sa kapwa mo. Yun lang po.